So ilang oras na nga lamang po ang inaantay natin at magaganap na ang kauna-unahang title fight ni Eman Bacosa, kung saan makakatapat niya si Rodilyn Perez para sa bakanting Philippine Boxing Federation Youth Lightweight Belt. Ito na po ang pagkakataon ni Bacosa upang makasungkit ng titulo bilang isang boksingero. Kaya naman inaabangan talaga ito ng mga Pinoy boxing fans. Dahil kapag nagtagumpay siya sa laban, ay pwede na siyang matawag na isang local champion o Philippine champion. Kaya malaking bagay po talaga ito para sa kanya. Subalit bukod nga po dyan, ay may pagkakataon din gumawa ng record si Bacosa para sa pamilya Pacquiao. Dahil kapag nanalo siya ay makakagawa siya ng history bilang kauna-unahang anak ni Manny Pacquiao na magiging kampiyon sa professional boxing. Para po sa mga hindi nakakaalam, ay minsan nang tinalo ni Bacosa ang makakasagupa niya mamaya na si Rodilyn Perez. Taong 2024 ay nagtuos na ang dalawa, kung saan nakuha ni Bacosa ang panalo sa isang dikit na majority decision. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila isinantabi nga po muna ng Olympic bronze medalist Yumir Marshall ang kanyang professional boxing career matapos magdesisyon na bumalik sa amateur boxing upang lumahok sa 20th Asian Games na siyang nakatakdang ganapin sa bansang Japan sa September 19 hanggang October 4, kung saan susubukan ni Marshall na sumungkit ng gintong medalya. Ibig sabihin po nito mga idol ay hindi na matutuloy ang unang lumabas na balita na dapat ay sasabak si Marshall sa undercard ng mega rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa September. Pero ang malaking katanungan din kasi dyan ay kung matutuloy pa rin ba ang Pacquiao vs Mayweather dahil sa mga bagong kasong isinampa kay Floyd ay nanganganib na naman ito. Ganun pa man ay sa kasalukuyan po ay tumungo na sa bansang Japan si Marshall upang mag-ensayo. Gawa ng hirap daw itong makahanap ng training partner sa Pilipinas na akma sa kanyang timbang at weight division. Huling beses lumaban si Marshall sa professional boxing nitong nakalipas na buwan ng Oktubre pa, kung saan nakuha niya ang panalo sa isang punong-puno ng aksyon na laban kontra sa dayong si Eddie Colmenares via majority decision. Dahilan kung bakit nasungkit ni Marshall ang bakanteng WBC International Middleweight Belt. Samantala, bagamat nga po madaming fans ang nadismaya sa naging pahayag ni Errol Spence Jr. kung saan tila binaliwala nito ang naging panalo ni Terence Crawford gawa ng nagdahilan ito na hindi daw kasi naging maganda ang kondisyon at training camp niya sa naging bakbakan nila mahigit 3 taon na ang nakakalipas, ay nagpakita pa rin nga po ng magandang asal si Crawford dito. Ayon po kasi kay Crawford ay kahit ano pa daw ang sabihin at idahilan ni Spence ay hindi niya na umano ito papatulan dahil wala naman daw siyang kailangan patunayan dito. Basta kahit ano umano ang mangyari ay susuportahan niya si Spence na nalalapit nitong laban kay Tim Tszyu at hiling niya daw na makuha nito ang tagumpay. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.